As we speak today, what is the stance of the executive? Does the ICC have jurisdiction over the crimes committed in the Philippines between November 2011 and March 19, 2019? We just follow the Supreme Court's dictum in the case of Pangilinan Cayetano. And that is? That is, the residual jurisdiction is there up to 1 year from the date of withdrawal of the Philippines. Up to 1 year, right? Yes, Which madam. would bring us to? March 2019. 2019. 2020. 2019. Yes, ma'am. So, pati yung residual jurisdiction na sinasabi po ninyo, hanggang 2019 na lang. Yes, ma'am. So, yun wala po na sabi ng Korte Suprema. Tama. So, ngayon wala na. Maski residual jurisdiction, wala na rin. Wala na po, wala na po. Kasi 1 year lang eh. Pero tandaan po natin, ma'am, na ang ICC sa buong mundo ay tinitingnan ang ginagawa ng mga individual na marahil ay nakakapanakit sa kapwa nila at gumagawa po ng pag-violate ng mga karapatan ng mga tao. Yun po yung tinitingnan po na ICC rito eh. Kaya ho, hindi po yan ang ating tinitingnan eh. Ang tinitingnan po natin talaga, ano ba talaga ang ICC? Ang ICC ay tinatag upang habulin yung mga individual na lumabag sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Yun ang pagkakaunawa ko. Kung yung ICC may jurisdiction at hindi pa nag-umpisa ng anumang investigasyon nung nakaraang taon, nung Nobyembre, anong ibig sabihin ng presidente nung may pagbabago? Nung sinabi niya na hindi tayo hahadlang pero hindi rin tayo magko-cooperate. Ba't niya sinabi yon? Biglang iba na ang tono, biglang nagbago. Kayo nga nagsabi, dapat talaga nagbabago ang palaisipan ng tao. Ganun po talaga dapat ho. Hindi natin itataga sa bato ang pwede ho maging hindi totoo. Siyempre natututo tayo sa habang panahon. Natataldahan po tayo. Oho. Tama. So, ang ibig sabihin, ang Pangulo nagbago rin ang palaisipan. Marahil po. So, ang sa kanya, may jurisdiction na pala.